dito po sa issue ito? Actually, wala po ako dun sa story ni Johnny Dayang. But I know Johnny Dayang very well. Ah, recently, kausap ko lang po yesterday si um, Presidential Task Force on Media Security, si Joe Torres. And they're really getting into the investigation of the case. Ang masasabi ko nga lang po dito, sa pagkamatay ni Johnny Dayang, I think may political angle pa rin po dito. Dahil hindi naman po nagpamahiga si Manong Johnny. At gaya po natin, kahit mag-retire tayo, ako po 66 years old na, I'm still into writing. Kasi hindi po natin basta-basta naiiwan yung passion natin sa pagsusulat. Kaya po ako, naniniwala ako, ang nagpapatay din kay Manong Johnny, sigurado po politically related pa rin na may motive sa political interest. Anyway, inaasahan po natin sa lalong madaling panahon na masolve yung kaso ng pagkamatay ni Manong Johnny. Pero more than anything else po, ngayon po sa nalalapit na election, vulnerable na naman po ang lahat ng mga media men. Bakit po? Kasi tayo lang po yung talagang nag-e-expose ng lahat ng corruption and anything that is involved in the shenanigans in public service. Lagi po ang nasa forefront dito ay mga media men. Kaya po, ako po, nagko-cover sa Bulacan for the last 30 years. Ang ginawa po namin dito ay nag-form po kami ng isang Bulacan Task Force on Kontra-Dayak. Ito po yung sagot namin na para magkaroon ng potent group during this election na hindi po basta-basta matatakot ng politiko. Kasi kahit saan po kayo pumunta ang probinsya ngayon, ang problema po yung security ng mga media. So, pag nagbuklod-buklod po yung mga media man sa isang probinsya, kahit po gaano kalakas yung mga nakaupong mandaraya dyan, mapipigilan po. Dahil kagaya po sa Bulacan, nakadeclare na po na yellow area, konti na lang po, red area na po. Dahil yung mga ambush recently sa Bulacan, hindi po masolve. At sinasabi po namin dito, very much related ito dun sa pumutok na pinapawala nilang mga preso, living out prisoner sa provincial jail. Ito po yung pinapanawagan namin na bigyan ng pansin ng DOJ, DILG at ng Presidente. Bakit hanggang ngayon po dinadivert ng governor ng Bulacan yung issue na pinaka-importante. Kung baga po dun sa Bulacan, ang issue po ngayon ay yung tubig, prime water. Sabi nga po namin sa isang linggo, hindi ka uminom ng tubig, makakabili ka kahit saan. Pero sa isang linggo, may nagli-living out na labas-masok ng mga preso sa provincial jail. Isang bala lang po yung mga media man dyan. Hindi lang po kami. Isang bala lang po yung mga kalaban sa politiko ng gobernador. Yun po ang isyong pinakamalaki sa Bulacan na hinahambing po rin namin na ito po rin yung problema ng media man sa buong bansa natin. Hindi lang po yun nangyari kay Manong Johnny, kagaya po nung nangyari sa Abra, meron pa po sa Barn, sa Mindanao, very vulnerable po yung mga reporters po natin na mga kapatid natin sa hanap buhay. Yun lang po muna. Paano mabibigyan ng security? Paano mabibigyan ng security ang media? Ang gaya po nung binuo naming Bulacan Task Force on Kontra-Dayak, humihingi po kami ng direct assistance sa PNP na mag-embed sa mga media group ng PNP personnel. May kasama po security habang nagko-cover.
Kasi lalo na po doon sa mga critical area, kagaya po sa San Rafael, San Ildefonso, yung po mga bayan na yun gray area eh. Ultimo nga mga pulis na bagong assign doon, ilang na ilang sila sa lugar na yun. Opo, teka. Kahit kanino niyo Okay. po itanong sa Okay. aming Bulacan. Pardon my ignorance. Paano po may enhance ang security ng media kung may kasama silang magko-cover? Ibang issue kung malaya silang makakapag-cover, kung may kasamang pulis na nagbabantay sa kanila. Paano po paghihiwalay nila? Hindi po naman binabaril ang media kapag may pulis na katabi eh. Binabaril pagising o bago matulog. Yun nga po, ang sa experience ko ako, I have been under threat for the last 3 decades that I have been covering Bulacan. Talagang kanya-kanya na lang pong gawa ng paraan. Papalit kayo, minsan nagmomotor, minsan humihiram ng tricycle, minsan ibang auto, umaarkila ng for rent na auto para na lang po makamouflage yung movement ko sa probinsya namin. Pero ang hindi ko po alam kasi kung kailangan kong i-reveal yung confidentiality nung request namin ngayon sa Presidential Task Force eh. Pero po, siguro po, in general terms po, gusto po namin, paano ko kung Opo, dito po sa ginawa naming sulat, sigurado po ang security ng media rito na nagko-cover. Meron pong kapamaraanan na dinevise kami na iniintay po namin yung sagot ngayon ng Presidential Task Force na pinamumunuan ni Joe Torres. Pag ito po nasagot nila, sigurado po mawawalan po ng pangangamba yung mga nagko-cover ng mga media man. Kaulan kasi, kaya matagal na dyan. Alam naman natin ang suspect pag pinatay ang media, sabi nga nila, oxymoron yan Alam kung sinong pumatay. Pero kahit alam, mahirap patunayan kasi hindi mga mahihinang klase ng tao ang gumagawa ng krimen laban sa media. Tama po yun. At saka nga po dito sa amin, sa Bulacan, ang ambush dito puro broad daylight Wala pong ambush dito na gabi. Wala pong ambush dito na under cover of darkness. Lahat po ng ambush dito, talagang brazen, dastardly, and with impunity ang pagpatay. Wala pong katakot-takot. Bakit po? Iyan po yung Bulacan. Kasi nga po, parang kung magbabalik tanaw po tayo ng mga 1980s, ang pinaka-notorious sa Central Luzon, etong Nueva Ecija. Bakit po? Sa daming matapang po. Pero hindi po yun Nasolve po yun nung nahinto o ginawang under ng BJMP yung provincial jail ng Nueva Ecija. Ano po ang point natin dito? Lahat po ng mga hardened killer, yung mga hindi na natatakot pumatay nasa loob ng kulungan nakakalabas So kung nangyayari po ito na nabisto natin ngayon sa Bulacan, pwede pong nangyayari ito kahit saan na ang control ng jail ay dun sa mayor, governor, congressman. Yun po ang realidad nakakagawa po itong mga matatapang na to dahil wala na pong mawawala sa kanila nakakulong na po, tsaka convicted pero pinagtatakpan po nung provincial jail management na hindi muna ibiyahe sa Muntinlupa. Sa batas po kasi, pagka na-convict ka na, under appeal sa Supreme Court or Court of Appeals, biyahe ka na sa Muntinlupa. Ito po, hindi nilalabas yung desisyon Yun po ang problema. So, ang dami, overpopulated ang mga provincial jails dahil po, yun nga po, nagagamit sila sa hindi nating alam na mga illegal na bagay. Kayo po ba yung nag-request sa DILG? Hindi pa po, kasi kapuputok lang po nitong na-discover namin. In fact, kay Zian Kasi Ambrose. Orlan, di na naman tayo para mga bata. Kasi noong 1990s, may kalihim ng DILG na na-assassinate. Fit na fit niya sa kwento mo. Kasi yung assassin na nahuli sa kanya ay nakabilanggo sa Muntinlupa. Yung pong recent na nangyari, April 13 lang, kung hindi pa po nailabas agad ng
isang kapatid natin, si Sian, kundi po lumabas yung istoryang yun, nino-news blackout nga po yung istoryang yun sa buong Bulacan. Lahat po ng mga reporter doon naka-payroll kay governor. Ang nilabas pa nga po doon nung pulis na nag-feed ng information, inaareglo pa ng 3 milyon para lang whitewash yung kaso at maalis yung involvement nung jail na kasama nung warden, na kasama nung mayor ng provincial jail na nahuli ng CIDG. So, eto po yun, ang laki ng perang involved. Bakit po? Ang laki po talaga ng negosyo sa jail. 2019 pa po nakakulong yung mayor. Hanggang ngayon, hindi po nababayan ng munti dahil malaki kita doon sa loob eh. Ang isa pa pong matindi rito sa nabalita na to, nung huling birthday niya nung December, yung mayor na yun, nakabili pa ng brand new Toyota Hilux Conquest na worth 2.3 million. Isipin niyo po, nasa loob nakapag-ipon ng brand new na Toyota. Ako nga po, nasa labas 2009 pa yung pick-up ko, hindi ko mapalitan Ito po, nasa loob pa, nakakulong, nakabili ng brand new. May tanong lang po ako, tanong bata. Meron pa po bang local media na hindi vlogger? Paano po? May local media pa na media as we know of na hindi vlogger. Kasi pag vlogger, hindi naman neutral yung mga yan Iyan nga po ang malungkot dito sa trend ngayon ng digital media natin. Kahit sino na lang po na pinabili ng suka, reporter na. Pag naging vlogger, media man na. Iba po yung old school na natutunan namin. Ako po kasi nagsimula ng Manila Bulletin, nung martial law pa, hanggang sa nalipat ako sa People's Journal, naging headline writer po ako ng People's Tonight, napunta po ako sa RPN News ng 17 years, ako po scriptwriter ng Tell the People ni Julie Abdasa, hanggang sa napunta po ako sa Today, ngayon po sa Manila Standard. So lahat po ng full circle ng media, napasok ko na po. Pero ang point ko po rito, pag nagsulat po tayo, nasa atin po ang dibdib palagi yung observance ng Journalist Code of Ethics. Sa pagsusulat po ngayon ng mga vlogger, wala po yun. Hindi po nila iniintindi yun. Basta pag may nakuha silang balita, iba-vlog na kahit hindi pa kino-confirm kung totoo o hindi. So, ang dating po ngayon sa mga tao, hindi mo na malaman kung ano yung fake news sa totoo. So ngayon po minsan makikita mo may istorya sa CNN. Hindi mo agad paniniwalaan kasi baka AI lang ng CNN yun. Yun po problema ngayon Meron kang nakita sa page ng Inquirer for example o sa Star. Pag tiningnan ko ngayon yung blog, hindi po ako sigurado kung Star nga yun o Inquirer Bakit? Sa gamit po ng AI at sa gamit po ng mga troll, hindi nyo na malaman yung totoo sa fake news. Yun po talaga ang problema natin ngayon sa media. Wala na po kasi yung mainstream media. Parang nai-ease out na po. Puro po. Yun na lang po. Yun po ang talagang totoong nangyayari ngayon. Sige, questions? Para Orlan? Sa media safety? Hello. Ako po ulit. Ayun. Sir, ano lang po for a clarification, ano po yung pinakagagawin nating steps po? Especially po you mentioned na yung media security po natin, kasunod po nung naging pagpatay nga po sa isang journalist po. Ano pa po yung panawagan po natin on government on strengthening media security? Sa ngayon po, isa lang po yung punto na gusto naming ipahatid sa ating gobyerno. Sana po, pagka nagkaroon ng kahit anong threat
sa isang journalist, dapat po binibigyan agad ng pansin ng ating local government, lalo na po ang DOJ. Gaya na lang po nung GMA reporter, andito po siguro GMA, si Romel Ramos po. Pinatawag po sila ni Governor Fernando sa isang press conference noong 2014. Parang ganito po. Yung reporter po ng GMA doon, Stringer, si Romel Ramos, nalihis lang ng konti kasi ang topic po nun yung mga nalunod na namatay sa Madlum Cave sa San Miguel. So, pagkatapos po nung main issue na na-discuss na po yung mga sino po may kasalanan doon dahil nagkaroon na ng findings yung Sangguniang Panlalawigan. Nagtanong po itong media reporter ng Stringer ng GMA. Nagtanong po, Gob, meron daw pong bali-balita na may isang estudyante sa BSU na nakikitang pumupunta doon sa kwarto mo ng alas 4 at lumalabas ay gabi na. Alam niyo po ginawa ng bodyguard ng gobernador. Binunutan ng baril. Sa press conference po, binunutan ng baril, kinasahan at hinamon yung reporter. Halika rito, putang ina mo, lumabas ka rito. Doon tayo magbabag sa labas. Ano po ginawa ng... kayo po tatanungin ko, ano po dapat nangyari doon? Kung meron isang kasamahan natin dito, binunutan ng baril nung isang nakaupo rito. Kayo po tatanungin ko, ano po dapat gawin? Kukunan ng camera? Nakunan nga po yun eh. Alam niyo po nangyari doon sa kaso? Whitewash. Niyari po nila sa prosecutor's office. Yung pong, so ang sabi ko, bakit na-dismiss? So nung tiningnan ko, sabi ko magpapile ako ng MR dyan. Tutulungan kita, sabi ko. I-file yung MR. Yung abogado po, hesitant. So nagtataka na po ako, bakit hesitant yung abogado? May ebidensya, may baril, may litrato, nakunan po sa dami ng mga media man. No? Ano po nangyari? Yung kaso hanggang ngayon natutulog sa Provincial Prosecutor's Office. Hindi po inaaksyonan. Bakit? Involved yung governor eh. So, yan po, kagaya po niyan. Kung yung isang kasong yun, nabigyan agad ng pansin, napalaki natin at naisiwalat natin sa buong bansa, matatakot po yung mga politiko na huwag niyong kakantain yung mga media man. Kasi po ang nangyayari, pag may ganyang istorya, napapabayaan na po natatabunan ng mga istorya, napapabayaan po, sino po ang kawawa? Tayo. Kaya po, wala pong katapusan yung living dangerously araw-araw sa buhay nating mga media man. Pati po mga cameraman. Totoo po yan. Hindi po natin santabi yung buhay ng mga cameraman, photographers, lalo na po. Bakit po? Sila po yung nasa frontline. Kasama po natin yan sa nagsisiwalat ng katotohanan na laban lagi ng mga korap na mga politiko.